Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules, Nobyembre 12, tuig 2025. Sangan sa inyong mga regular hosts nga silang Ma'am Molu Inocanto Tapar ug ni Attorney John Destacamento. Ako si Gia Navarro. Kita na mag-uban-uban hangtod alas 9 sa buntag aron pagpakisayod sa mga nagunang mga panghitabo dinhi sa atua, sa nasod o sa gawas sa nasod. Ingon man pag-isgot-isgot sa mga mahinungdanong issue nga may labot ang lungsod og ang katawhan. Atong sugdan niya ang programa pinagi sa to ang latest weather situation gikan mismo sa Pagasa Visayas. Naka-standby na sa pikasinya si Sir Manny John Agbay gikan sa Pagasa Mactan. Sir Manny, may buntag. Yes, sir. May buntag sa Tagstarasong Iting Paminaw. Mako na itong latest weather update para karong buntaga. Ang bagyong uwan, nagbintinan niya siyang akusgon samtang nagpadulong sa north-northeast sa may kadagatan sa south of Taiwan na naagawa sa par. As of 4 a.m. ganiha, ang sentro aning severe tropical storm nga si Uwan kay nasipatan kini nga naa sa 280 km west of Itbayat, Batanes nga naagawa sa par. Kining bagyong Uwan nagdala gyapon sa kusog hangin nga moabot og 95 km per hour dulong sa sentro gustiness nga moabot og 115 km per hour. Kini nag-irog pa north-northeast sa kakusgon nga 10 km per hour. Og base ang forecast track og intensity, gibana kini nga si bagyong Uwan posible na mo sud balik sa par nga karong buntag o unyang hapon, and posible maglandfall kini sa may south portion sa Taiwan karong hapon as tropical storm lang. So sa pagkaron, signal number 1 na lang ang pinakataas nga naka-raise karon dinhi sa may Batanes, Babuyan Island o northwestern portion sa Ilocos Norte. O gawas aning bagyong Uwan na kitay nasipatan no nga na cloud cluster dinhi sa may southeastern portion sa Mindanao. Kani siya posible kani siya nga himong low pressure area na naka-embedded sa intertropical convergence zone and posible ni makadalag mga pag-ulan dinhi sa Sugbo hangtod na sa weekend karong Biyernes hangtod na sa weekend. So para sa tuang forecast weather condition para dinhi sa Metro Cebu sa sunod nga 24 oras kay mas natin ta og maayong panahon nga nay mga chance gyapon sa mga patak-patak na mga pag-ulan ug mga panudog kilat kumikan aning mga localized thunderstorms. Ug para sa kemtang sa tong hangin ug sa atong karagatan dinhi sa tibok Visayas makas na dito hinay ngadto na sa kasarangan ng hangin nga nagagikan sa bagatan ngadto na sa bagatang kasadpan dinabalod sa atong karagatan. Malinaw nito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Subo atong hunas sa kadagatan karong alas 10:29 sa buntag. Mutaob unya alas 3:12 sa adlawon. Temperatura dinhi sa Subo karong adlaw minimum 26 ngadto na sa maximum 33 degrees Celsius. Sunrise na to ganiha alas 5:38 sa buntag ug atong sunset karong alas 5:18 sa hapon. Atong oras alas 8:00 na sa kabuntagon. Ug mo lang natong latest ikan diri sa Butang Pagasa kini si Manager Agbay may buntag. Sir Manny, one question lang.
Sir Manny, from this midweek until Friday, unsa man ang lauman natong kahimtang sa panahon sa Sugbo? Magpabilin pa ba nga maayo o doon na ba yung mga panahon nga mubundak ang uwan, sir? Karong adlaw sa no hanto na expect na nga fair weather condition na gibunta. Pero naman naman hingapon mga experience ng mga light rains o isolated thunderstorms. Gumika na ng mga localized thunderstorms. Pero karong Friday hanto na sa weekend, expect nga natin mga pagulan, no? Light to moderate na mga pagulan. Posible tungod kini sa ITCZ nga musaka dinhi sa May Visayas area. Daghang kayong salamat, Sir Manny John Agbay, ug may buntag kaninyong tanan gikan sa Pagasa, Visayas. Okay, inyo nadungog mga kaigalaan, no, ang latest weather situation gikan ni Sir Manny John Agbay gikan sa Pagasa, Visayas. Medyo may fair weather nga diri mga mauwanon nga panahon so magdagi apunta og payong sa kanunay aron di mabasa. O karon nato na nga sutaon unsa na ang mga nagunang mga balita gikan sa nagunang mga mantalaan sa lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Postino Realization, Revival of Mega Cebu. Sa Sunstar Super Balita, ayuda sa Kapitolyo giingong gibabagan. Sa The Freeman, Duke and 7 executives face charges over trip to Europe. Sa The Freeman Banat News, usaang patay og 13 ang naangol human sa bangganay sa Cebu City ug sa Dakbayan sa Naga. Sa Philippine Daily Inquirer, BPOs must explain forced work amid uwan, says Dole. Sa The Philippine Star, 17 congressmen invited to Senate Blue Ribbon hearing. Sa The Manila Bulletin, uwan and Tino devastation blamed on corruption and greed. Og sa Tempo, store heist ends in cop's death. Magkato ang mga front pages gikan sa mga naguna mga mantalaan dinhi sa ato og sa nasyonal. Sa ato pagbalik ato na nga sayron ang mga naguna mga balita nga nahipos sa CCTN News Department. Pabalik kami, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster,
Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug sa walay paglangan ato na sayron ang mga balitang nahipos gikan sa CCTN News Department. Naguna sa ato mga balita karong buntaga, usa lang gikan sa 15 ka mga patayng lawas ginaugkat sa dakbayan sa Mandawi human sa Bagyo ang kumpirmado nga nanimuyo sa mong dakbayan. Gitug-an nga ang ubang mga biktima nagagikan sa silingang lungsod sa Liloan ug sa dakbayan sa Sugbo. Adunay dugang detalye si Mary Rose Sagarino. Moabot sa kinatibukan, 15 ka mga patayng lawas ang nakitaan sa syudad sa Mandawi tungod sa pagkuso-kuso ni Bagyong Tino miaging simana. Apan giklaro ni Buddy Alain Ibanez, ang pangu sa City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRMO, nga usa lang niini ang residente sa dakbayan. Usa ka senior citizen nga babae nga taga Barangay Tingob. Ang senior citizen kaniadtong na missing, nagpuyo duol sa sapa. Nakita ng iyang patayng lawas sa lungsod sa Konsolasyon. Na siya. Nakuha na siya iyang family. Ano siya nakita niyo, sir? It was last week. So over the weekend, kabahan naman taga-asa. Taga-Tingob, yes. Ang laing 14 nga patayng lawas, 13 niini ang taga-syudad sa Sugbo, samtang usa ang taga-Liloan. Ang pag-ila gihimo sa CDRMO o Philippine National Police. Usa sa gitudlo nga hinungdan nga minus ang natalang patay sa Mandawi, mawang pagpatuman og preemptive evacuation sa wala pa maigo ang Bagyong Tino. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Mga opisyal dinhi sa Subo nagkaiusa nga matarong unta ang mga sapa nga nagsumpay tali sa syudad sa Sugbo ug Mandawi. Kini aron dili na masubli ang halapad nga pagbaha nga niaghuman gikan sa duha ka madagbayan atol sa pagigo sa Bagyong Tino. Anya dugang detalye. Pinagi siyang privilege speech, gipanawagan ni Vice Governor Glenn Anthony Soco nga ipatuman ang Metro Cebu Flood and Drainage System Master Plan. Gikasagmoyo niya ang wala na hinayong proyekto nga unang namugna niatong 2017 sa diyang anaa pa siya sa Mandawi City Chamber of Commerce and Industry. Punduan nun takini sa gobyerno og hangtod 2 billion pesos aron matarong ang Butuanon River ug Mahiga Creek nga may nagsumpay tali sa syudad sa Sugbo ug Mandawi City. Apan, nahunong na hinuon amang proyekto paglabay na sa katuigan. We need to make sure public funds are used for real solutions, not for show. In the same meeting, the President echoed the same message that yes, we have this plan, we will revisit it. Nagkabot kini ni Soco sa diyang gikonsiderar sa mga opisyal sa DPWH ang pagtuman sa mong master plan ato sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa miaging simana. Samtang gibutyag di Cebu City Mayor Nestor Archival nga padayon ng ilang pagpakigalayon sa Mandawi City Government bahin sa pagpatarong sa mga sapa ubos sa proyektong Beyond Borders. Nagsabot ang duha ka mga opisyal nga magbutang og warning devices alang sa pagmonitor kung nisaka na ba ang water level sa mga sapa. Muhimo usab sila og regular clean up drive sa mga sapa aron dili magtipon og ang mga basura sa ilawom. Ang gihimo sa Mandawi, naghimo na gikuha na to nila, nagbutang silang dako kayong embornal or kanal gikan sa Santo Niño padulong dito sa kwan, padulong sa kanang Mandawi para mugawas padulong dito sa sapa. Parang ipalanog nilang Soco ug Archival ang panawagan nga manubagyod ang mga opisyal nga nalambigit sa mga palpak nga flood control projects. Base sa ihap gikan sa managlayng LGU, anaa sa 152 ang natalang patay human sa pagigo sa Typhoon Tino Lukup Sugbo. Gipanawagan sa Vice Gobernador nga ihunong na ang hilabiang pagpangurap sa mga questionableng proyekto. Samtang nakig-alayon si Archival sa DPWH aron masuta asa paingon ang mga gipanggasto sa syudad alang sa flood control. Cebuanos are tired of corruption. I'm tired of corruption. This isn't about politics anymore.
It's about doing what's right. Nahibawaan ako, there was information nga atong nakitaan, nga wala ko nakita sa website, nga na ay 150 million nga flood control Bakayan Pitos. So, nanggawas na, no? Mo na, sakto ka, social justice, but then again, mag-focus yun ta sa areas nga kanang ilang giingon nga flood control, kay klaro man yun kayo nga flood control projects. Ian Navarro, CCTN News. Barko nga nasangad sa Caubian Island sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gumikan sa bagyong uwan, nakuha na. Nipasalig ang tagiya sa mong barko nga, mubayad sila sa naimong kadaot sa seawall. Ang kasayron niya to di Crystal Joy Felerca. Pasado alas 12 sa tungang gabi ning adlong Martes, nakuha na ang barkong Golden Star 7 nga nasangad og nabangga sa seawall sa Caubian Island, Lapu-Lapu City kagahapon sa kadlawon. Mahinumduman nga ang maong barko napadpad sa mong isla gikan sa Pandanon Island sa Hitafe, Bohol tungod sa kadagko sa bawd ug kusog nga hangin dala sa Super Typhoon Uwan. Matod ni Mayor Cindy Chan nga adunay representante gikan sa mong kompanya ang nikontak kanila kagahapong adlaw nga kuhaon na ang maong nasangad nga barko. Suma pa sa mayor nga ila kining gitugutan tungod kay samtang magpabilin kini sa mong isla padayon usab kining makahatag og kadaot sa seawall og risgo sa mga residente. Ilang i-pull out ang barko. They had a tugboat ready na kay wa to'y angkla. Ang iyong sila ang angkla ko no is na gikawat o gikuan. Imagine og magsige lang yapog kaigo, mag-cause og damage sa atong seawall niya. What if nanda sa ilaing bagyo, di ba? Ipahimusla na usab sa kompanya sa maong barko ang pagkuha ni Inis samtang taas pa ang dagat. That was the window of time ko no kay muray dako og dagat ang karon na panahon. Otherwise, murag next month na pod ang katong dako na dagat kay remember ang Caubian low tide gina siya. Di ta kasud dito og kanang low tide, gagmay barko, gagmay pambot ra makasud. Ang nabanggaan nga seawall gipunduhan sa lokal nga kagamhanan. Nibutyag si Mayor Chan nga adunay gipirmahan ang maong representante nga anda mobayad ang kompanya sa nahimong kadaot sa seawall. Apan sa pagkakutlo ning balita, padayon pang gisusi sa City Engineering Office ang sitwasyon sa seawall human masangad ang Golden Star 7. Gisusi na usab kini sa Coast Guard ug aduna na usab mga divers ang nisawom aron sa pagsuta sa nahimong kadaot ilawom sa dagat. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Pagpabalik sa supply sa tubig gikan sa Metropolitan Cebu Water District ngadto sa Kabalayan anana sa 75%. Mipasalig ang kadakuan sa MCWD nga dili abagawon sa mga konsumidor ang mga gipanggasto sa nagpadayong rehabilitasyon. Ani ang dugang report. Dako-dako gyapon ang trabahoon sa Metropolitan Cebu Water District aron mabalik sa normal ang paghatag og supply sa tubig ngadto sa mga kabalayan. Karong adlaw anaa sa 75% ang restoration progress gikan sa mga dapit nga giigo sa bagyong Tino. Hilabi ang giguba sa mong kusog nga bagyo sa miaging semana ang Haklupan Facility sa habig sa Dakbayan sa Talisay gumikan lang sa grabing pagbaha. Maong paningkamutan nga madali og ayo ang mga tubo aron mabalik na sa normal ang paghatag og supply sa tubig. Wa usab makalingkawas sa bagyo ang Lusaran Facility sa Barangay Lusaran, syudad sa Sugbo ug gilawmang madugay-dugay pa ang pagpabalik nini ngadto sa normal. Tud kay igorang mag-agad among planta sa pagpabalik sa supply sa kuryente gikan sa Visayn Electric sa ilang dapit. Dako jud kay ni good ang mga surface water mo ni naka-comprise sa 25% nga wala pa namo ma-recover, sir. Hopefully kung makabalik na ang among mga tubo, sir, ma-repair na, makabalik yun ang Haklupan, dako-dako pod nga percent. Nagigalain sila sa mga local government units aron maabagan ang uban pang mga konsumidor nga nanginahanglan og tubig samtang wala pay aga sa ilang gripo. Pinagi kini sa paggatod og rasyon sa tubig ngadto sa ubang dapit. Ipadala na mo ang mga water trucks sa barangay, transfer na sa lain nga barangay kay ang most mangyud nga nakahibalo kinsa gyud to ang na-affected is ang barangay gyud, sir. Ipasalig usab ang MCWD nga di magbaguod ang mga konsumidor sa ilang bayronon taliwa sa nasinating krisis. Nigamit sila og contingency fund alang sa nagpadayong rehabilitasyon sa mga nangagubang tubo og ilang planta.
gipahunong una nila ang disconnection sa mga linya sa MCWD, gumikan na usab sa kasamtangang kahimtang. They will only pay for the water that they consume. So dili na mo i-charge nila ang amuang magasto sa among rehabilitation. And unfortunately, dili sad me makakuha og budget or funding from the local or national government. We are a self-sustaining kumpanya. Ian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, patay sa disgrasya ang 18 anyos nga lalaki. Human na mabangga sa no U-turn signage ang gimaneho ni motorsiklo sa Dan Natalio Bacalso. Nalagpo tinuon kini paingon sa gikasugat ini nga minivan ato sa iyahang pag-overtake. Ang kasayran niyato ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka 18 anyos suman mabangga ang ihagag gimaneho nga motorsiklo alas 11:35 kagabi sa Dalan Natalio Bacalso Avenue at bang sa City Hardware, Barangay Baracao sa Depesa, Sugbo. Ang biktima gilangan si Cory Quijano, 18 anyos, taga Quijano Compound, Barangay Calamba sa Ciudad Sugbo, nga nagmaneho siya nga PCX 160 nga motorsiklo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, nga base sa kuha sa dashcam sa Suzuki van, makita ang biktima nga kusugan nga padagan siyang motorsiklo samtang nagsubay kini sa inner lane paingon sa dakbayan sa Talisay. Samtang ang Suzuki van nga doon plate number MBH 1266 nga gimaneho ni Tinmark Estrada nga taga Barangay Kiyot sa siyudad sa Sugbo, nausab sa inner lane nga paingon sa siyudad sa Sugbo. Pag-abot sa atbang sa City Hardware sa Bulacau, mi-overtake ang biktima sa gisundan ini nga sakyanan sa walang bahin sa karsada bisan double solid yellow line ug kalit lang kini nga nabangga sa no U-turn slot nga signage. Gumikan sa kakusog sa dagan, nalagpot ang biktima uban siya nga motorsiklo ug napunta kini sa pikas lane sa karsada ug aksidente nga naigo sa Suzuki van. Daling ang gidala ang biktima sa Cebu City Medical Center kun CCMC apan gideklara kini nga dead on arrival ni Dr. Noli Gabia tungod sa dakong kadaot sa lawas ug ulo niini. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga sad-an ang 18 anyos tungod kay kusog kini nga nakapadagan sa iyang motorsiklo ug wala mutuman sa balaod trapiko. Arnold Bustamante, CCTN News. Magkato mga balita nga nahipos gikan sa CCTN News Department, inyo ka na nga nakita kagapon sa Sari 47 diri sa CCTN Channel 47 matagal 5 ka na hangtod na sa alas 6 sa gabi. Sa ato pagbalik, ato ang hisgutan ang mga nag-unang mga issue, mga nag-unang mga panghitabo dinhi sa atoa o sa ato mga hisgutan later kaning gipasaka nga kaso batok ni Kongresista Duke Frasco og mga mayor gikan sa 5th distrito nga nanguyog GDI sa London. Kanagupan pa sa pagbalik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Please stand by. Hello Cebu, Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan,
400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balikta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ang atong oras, alas 8:34 na sa buntag. Diretso na ta sa ato ang mga nagunang hisgutanan. Karon, dini sa ato, usa sa mga hot topic, sukad pa sa nanglabay mga semana, no? Ang pagbiyahe nilang kongresista Duke Frasco o kuyog ang mga mayor gikan sa 5th distrito. Mo na gyud na confirm na gyud di kongresista Frasco kagapon nga ni nanglarga day sila sa London sa miaging semana samtang gibagyo aron mutambong sa usa ka event. Kumbaga gikuyugan nila last week si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Nakatug-an na lang gyud si kongresista Frasco og ahat kung asa sila last week, human sila gipasakaan o gakaso nga administratiba o kriminal dito sa ombudsman. So kaning the good man nga inyong nakita, mao na si Attorney Julius Anyora Jr. Di ni siya basta-basta nga abogado, engineer sab di ni siya, ha. Siya di ay matud pa ang nanghingusog sa pagduso sa reklamo batok nila nga kongresista Duke Frasco, kuyog nila si Liloan Mayor Alju Frasco, Katmon Mayor Avis Ginoo Monleon, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Tudela Mayor Griman Jojo Solante, Poro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago ug Compostela Mayor Feliger Quinio.
buot ni Attorney Anyora nga gumikan sa dili maayong binuhatan sa maong mga opisyal kay lagi samtang gibagyo gusto nila nga or namatay portion sa petition na may gitawag natong prayer. Ang gusto niya nga mahitabo matud pa ipaubos sa preventive suspension ang maong nga mga opisyal. Onya but usab di Anyora nga unta nga matangtang sa serbisyo ang naisgutang mga opisyal, ma-disqualify sila from holding any public office and forfeiture of benefits. Unsang mga kalapasan ang ilahang giaduso batok sa mga opisyal? Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. That's Republic Act 10121. Local Government Code of 1991, RA 7160. Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, RA 6713. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019. Og declaration sa Article 11, Section 1, sa kasamtangang batakang balaod nga public office is a public trust. Matod ni Anyora, nga naa sila sa United Kingdom na ng panahon na among mga opisyal for personal reasons. Samtang hilabihang giigo sa Bagyong Tino ang 5th distrito. Just to name a few ha, nga ang Liloan o Compostela hilabihang giigo gyud sa Bagyong Tino, and it shows from the death toll kay naguna baya ang ang Liloan and Compostela sa gidaganon sa mga patay. Gimugatan usab di Anyora nga ubos sa Philippine DRRM Act ang mga municipal mayors are designated on-scene commanders of disaster response. Sila ang responsable nga mangunay sa pagpamakwit sa mga residente, makigalayon sa mga barangay o mga ahensya sa gobyerno alang sa katumang kaluwasan sa mga konstituente o pag-deploy sa emergency teams panahon sa bagyo. Well, yan naman yun na, di ba? Basta local chief executive, you're given the command and responsibility sa pagsuta nga kinahanglan ang imo mga konstituente luwas gyud sa risgo, luwas usab sa bisan unsang peligro, ilabi na panahon sa katalagman. Hinungdan nga, di ba ka magtukmod si Attorney Anyora sa maong pagduso sa maong kaso kung di tungod sa kalagot nga naangkon sa mga residente. Kung mainumduman na nato atol sa Bagyong Tino, daghang nga mga, well, kita man yun sa mga videos nga doon ay mga residente nga nakaingon nga sa mani, gipasagdan manggod mis amo ang mayor, mao nga nagkalisod gid in town mi, nagkinahanglan in town mi og tabang, pero asa man si mayor, wala. Pero kung buto na naon, dako-dako unta ng responsibility, mas mayugid unta nga ang mga local chief executives na agid sila kubaga og sa barko pa na siya ang kubaga so sa kabarko ang local chief executive siya ang kapitan sa ilang gisakyang barko, or kung sa eroplano siya ang piloto o siya na mismo ang the last one nga mo jump off. Meaning, unahon gyud ang kaayuhan sa mga apektadong residente o uban pa. Mano to nga nakita ni Attorney Anyora kini gikani sa report sa The Freeman, nagingon ang report, their absence, he claimed, constituted gross neglect of duty, grave misconduct, dereliction of duty, conduct prejudicial to the best interest of the service, and breach of public trust. Big word. Public trust. Sana all na ipagsalig ang mga tao sa mga opisyal, no? After what happened, di ba? Unya gimugatan usab di Anyora, gipasangilan niya ang mga opisyal nga kuwang gyud sa local nga ang kakuwang sa local leadership ni resulta sa pag-delay sa evacuation orders.
nangatanggong ang relief distribution o apektado ang rescue operation. Labi na nga doon mga nanggawas nga taho nga matud pa gibabagan, matud sa mga sumbong sa mga residente, matud pa sa gipakita nga video ni Ian Gakrama sa social media nga giingong gibabagan sa LGU Liloan ang disaster response team gikan sa Kapitolyo. Pero gitataw ni Mayor Aljo Frasco kagapon or the other day nga never man gyud sila mobabag sa kung sa man mga tabang gikan sa Kapitolyo, hence they welcomed it. Pero managingon natong which is which, kinsa man nila ang nagsulti og tinuod, or rather should I say, kinsa man gyud kanila ang namulitika, diba? Onya gi nakita gyud di Anyora so sa ka-interview, quote unquote, gibutyag niya nga disaster governance is not a task that can be delegated or performed remotely. It requires real-time situational awareness and executive decision-making that cannot be done from 1,000 miles away. So nakita ni Anyora nga, bitaw no? Importante gyud nga ang maong mga local chief executive o the mga ni Tipas di Agi paingon sa if I'm not mistaken ni Agi matod siya sa South Korea una pa niya nakaabot sa London, di ba? Hinungdan nga nakita gyud di Anyora nga sometimes si Frasco although waman siya gi-designate as local disaster commander pero aduna siya duty to facilitate coordination between local and national agencies, secure emergency support, and advocate for relief measures and districts representative. Excuse me, mo nga nakita gyud nila nga nakita gyud di Anyora or dako ang baruganan, dako ang pagtuon ni Anyora nga pinaagi sa reklamo sa ombudsman nga masilutan ang mga opisyal kay lagi giyolagway niya nga misuse of government resources and an abandonment of duty, stressing that travel approvals do not absolve public officials from their responsibilities during life-threatening emergencies. Although suma pa sa mga travel authority nga gi-issue natong September, gibutyag nga personal funds lang ang ilahang gamiton. Di ba? Malagi naka lisod gud na, di ba? Labi na panahon sa emergency, kinahanglan gud ang presensya sa mga local chief executives ug uban pa mga sa panahon nga nagkinahanglan og tabang mainta no ang mga local government units but in fairness sa uban pa nga mga mayor. Well, in fairness ni-believe gyud ang mga uban pa mga tao ni Mayor Nico Dutilios gikan sa lungsod sa Bourbon nga gi-cancel gyud niya ang iyahang travel authority kay mas tutukan niya ang kahimtang sa iyahang mga konstituente human sa Baguio. Og kini I don't know nganong dali ra nga nakakuha og reaction si Duke Frasco. I don't know, nabakahay insider siya dito pagkaibaw nga si Anyora day mo pasaka og kaso or it seems nga tabian lang gyud ang uban pa. I don't know. Well, kini at least we got para fair sa atong isgutanan, kini ang nimong depensa ni Kongresista Duke Frasco atong nadawat kagahapon. Quote unquote, the complaint ako lang ning basahon, the complaint recently filed before the Office of the Ombudsman is founded on erroneous assumptions and misrepresentations of fact and law. To clarify, my travel to London was an authorized official mission as part of the Philippine delegation to the World Travel Market. Yon, World Travel Market, which is nadito si Secretary Frasco. Gikuyugan nila anang panahon na. Kuyog ang mga mayor sa isla sa Camotes. I hope nakaani sila, di ba? One of the largest and most influential global travel and tourism expositions in the world. This event provides an important platform for promoting international partnerships, investments, and economic opportunities for our country, particularly in the tourism sector.
The travel was officially approved by the Speaker of the House of Representatives through Secretary General, consistent with established procedures for members of Congress undertaking official missions abroad. Although it was an authorized trip, no government funds were used for this travel, as has always been my practice in my most of foreign trips. I arrived in London in November 4. So November 4 man natong pagkaigo sa bagyo. And upon learning of the severe flooding that struck parts of Cebu, I immediately made arrangements to return to the Philippines the very next day. Kung siyang gibuhat, nakakuha siya og earliest available flight on November 5, Miyerkules. Daga na ang mga patay. Departing London and arrived in Cebu on November 6. Adlaw ka na nga Webes. Proceeding directly to Barangay Kotkot, Liloan to assist in the ongoing relief and coordination efforts with national and local officials. Kani pa, medyo, I don't know kung musaka ba ang inyong kilay sa iyahang portion sa pamahayag. Allow me to read again. With respect to the local officials mentioned, their travel authorities were granted by the Governor of Cebu, who, under the law, exercises administrative supervision over the province's local officials. The authority to cancel such travel likewise rests with the provincial government of Cebu. Human nakabasa ang mga tao aning mong pamahayag, nakaingon gyud ang mga netizens nga, Oy, Kongresista Duke, namahid ka kas Kapitolyo? Namahid ka? Or namahid mo sa inyong sala ngadto sa kasamtangang gobernador? Okay, ibutang talang nga nakalimtan lang o wala ma-cancela dayon because iba naman mo pag kuan pa lang uman sa kalag-kalag, pag kuan pa lang sa pag paibaw pa lang nga moigo sa Sugbo ang bagyong Tino, muna gid ang pagpangandam sa Kapitolyo and in coordination with the local government units. Ibutan ta lang nga nakalimtan ra. Kung si Mayor Nico Dotelios dali nga naka-cancel sa iyahang travel authority, if I'm not mistaken, October 27, naduson niya nga to sa Kapitolyo, nganong wala man mabuhat sa uban pang mga mayor? Why they did not follow kung unsa man ang gibuhat ni Dutilios? Ngano man? Well, for now, let's give them the benefit of the doubt kung ngano man kay sa pagkakaroon ang ato nga provincial government busy kayo sila og atiman or busy sila sa pag-adto sa uban pa nga mga lungsod or Obama kaislahan nga naapektuhan sa Bagyong Tino for their ongoing relief and recovery operations. So sa pagkakaroon, hatagan niya og pagtagad, magigalayin siya sa national government agencies to extend every possible assistance to local government units in their relief, rehabilitation, and recovery efforts for the people of Cebu and the rest of the affected communities. Well, let's see what will happen to the case. Pero kini bitaw mga friends no, malaginigingon nato nga kung lisod kayo kung ikaw nga local government official anajud murag kubuto na naon mura kag Salvador El Mundo, your savior to the world. Kanang ikaw gyud nga local official ang himuong dangpanan. Ikaw nga local official ang una nga kapangayuan og tabang panahon sa ing-ana ka grabe nga krisis. Medyo sagpa kays kamatuoran nga okay, do lahi man gud bitaw no kanang imo personal gid imong subayon ang uban pa nga mga imong mga konstituente o karon katong sa Bagyong Ungan. Kaluis Ginoo, medyo, pero subo lagi gapon, medyo di kayo tantong daghan ang mga nakalas, pero mo lagi, nakita man sa kagamhanan nga
epektibo ang gipatuman nga preemptive evacuation. Gani ha, before pa sa pag-igo sa bagyong Uwan sa Luzon and other parts of the Philippines, ang DILG, I don't know, nganong na Johnny come lately na sila, ni issue sila o cancellation or suspension sa tanang mga foreign travel authority documents ngadto sa mga local chief executives and other appointed officials for the purpose of una pagpangandam sa epekto sa bagyong Uwan og personal nga pagsubay sa personal nga pagsubay sa kahimtang sa mga residente atol na sa pag-igo sa bagyo o mas matutukan pa ang post-typhoon recovery efforts. Relief efforts, rather. Malagi ni nakapait. Kung, I hope this will serve as a moral lesson sa uban pa nga mga local chief executives nga kung ugaling adunay mga krisis, kung ugaling adunay mga katalagman, well, know your priorities. Kay malagi na, digid, wala gyud makapugong, labi na karon, wala gyud makapugong sa grabing kalagot sa katawhan karon, labi na sa mga nangitabo karon. So, hinaut-unta nga magpadayon ang energy sa katawhan nga magpabiling masuko until 2028 aron nara gyud silang alimpatakan kung kinsa nila ang dili angayang butaran o kinsa gyud ang mga pildihonon. Well, ato ka nang, pero kini ha, before pa ta mo labang sa laing issue, I would like to say something. Last Friday, nainabi sa mga sakop sa media si Compostela Mayor Philly Jerquinho, the media were asking nganong naa siya tuod dito sa London during that time, pero pastilan gipamahid niya ang maong kasalanan ngadto sa media. Kami pa ang naging kasalanan nganong gipadako ang mong issue. Big word, gipadako. Hoy, manigingon nato nga command and responsibility gid na. Wala to unta, tanaw nato unsa man ka ang mamahimong depensa or kontra-depensa or counter defense gikan sa nilang Frasco o mga local chief executives gikan sa Quinto Distrito. So we will see it in the coming days. Busa tutok lang gid mo. So labang ta sa langis gutanan on another hot topic. It seems nga medyo magmalipayon ang uban pa nga mga barangay officials gumikan kay giuyunan or ang Supreme Court ilang gi-affirm giuyunan ang legalidad sa balaod nga nagsibog sa barangay Sangguniang Kabataan elections ngadto na sa November 2026 instead of December 1, 2025. Nga tungod dinhi ni resulta sa pag-extend or paglugway sa terms sa mga incumbent officials sa barangay. Ubos sa mong balaod batod sa gipadala nga statement kining inyong nakita ron mo na nga statement gikan sa Supreme Court. Let me read some portion of it. Under the law, the next BSKE will be held on the first Monday of November 2026 and every 4 years thereafter. Accordingly, the election set for December 1, 2025 has been rescheduled to November 2026. Kani giluwatan ka na nga desisyon gikan ni Associate Justice Joseph Lopez. Diin ang mga incumbent officials magpabilin sa ilang gihuptang posisyon hangtod nga makadaog na ang mga mulansar pohon-pohon sunod tuig. So, meaning gibasura nila ang mga petisyon aron pag-question sa legality. Diin usan hinini mao ang petisyong giduso ni election lawyer Romulo Macalintal. Diin gimugatan niya nga ang maong balaod is invalid for failing to comply with the guidelines in postponing elections set in 2023 case of Macalintal versus Comelec. Additionally, they claimed that the law violates the public right to vote and unduly favors the BSK officials.
nga dugang pa niya nga ang setting the term of office sa mga opisyal sa barangay dili usa ka valid ground aron mapospone pa ang eleksyon. However, nakita gyud sa Korte Suprema nga the Constitution grants Congress the sole authority to define the term duration for barangay barangay officials under Article 10 Section 8. So, man to ato nang pagasubayon kung unsa namang kaha ang mamahimong reaksyon gikan sa Commission on Elections. As of now, we are trying to get the side of COMELEC. Pinaagi ni Chairman George Erwin Garcia. We're trying their reaction kung are they open kung open pa sila ani, but I guess padayon pamangyapon nga abli ang mga COMELEC offices nga wala naapektuhan sa bagyo. Mga kamo samtang napay panahon parehistro na ta para sa umaabot ka barangay ug sangguniang kabataan elections kay napay next year para and gani for sure matiman ang nagid nato kung kinsa man sa mga barangay officials ang napakita gyud sa ilahang og sa Tagalog pa malasakit ilabi na panahon sa krisis nga inatunta manay ang ngayon natong hinumduman hangtod sa sunod na tuig. Atong oras alas 8:57 naman sa buntag. Sa di pa nato tapusin natong tumalon ato nang paminawon ang ikadalit ni Tatay Dodong Nimchua alang sa pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa garang ko. Amo sa katao nga self-centered, huwag pagkabana sa uban. Ang iyang kaugalingon rin, di una-una. Kung ang barko padulong na nga malunod, ug dili siya musugot nga dunay mo sakay sa iyang sakyanan, nga masudlan ang pag-upat katao, kanang tawahan ang self-centered. O kining matanga sa kanya, dili gayon makapahimot sa Ginoo. Sa Filipos 2:4 nagingon, pag tinabangay kamo, o dili kayo moray inyong atimanong, ang tagsa ninyong kakayuhan. Kitang tanan, gitawag na mahigugma sa atong isikay mo. Kung nahigugma ta, na magpakabana kayo ta sa kinabuhi sa uban. Ako sa kaminungat nga selfish, dili gayon ikasinabot sa uban. Kay dili man siya makamaong mutanaw sa sitwasyon sa uban, gawas siyang kaulingon lang. Mangisuon, mo kaniyang pulong na maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nang ito naman, ikaw nahigugma sa tanang katawan. O gitingawa na mo nga kami mahigugma usab sa among isikay mo. Kami nangayo sa grasya nga dili mahimong self-centered. Ngunta, dili kami magdumili sa paghatag o pagkabara ngadto sa uban. Amen. Sa bahal sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa garang ko. Pulong og kinabuhi may nagpupos sa ato ang tulumanon, ato ang pasalamatan ang Philippine Airlines, Cebu Archbishop Alberto Abet-Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Salamat sa itong mga kakaubanan sa atong news manager nga si Sir Dennis Tabar, sa TOC silang Kuya Robert at Inday, Kuya Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne sa News Department, silang Kuya Michael, Kuya Rodel, Kuya Raymond, o diri sa studio, si Ferdy Katubay Katamislat. Daghang kayong salamat sa inyong pag-uban kanamo sud sa oras. O gasangan sa itong mga regular hosts nga silang Ma'am Malu Inocando Dapar o ni Attorney John Destacamento. Ako si Gian Navarro, daghang kayong salamat sa inyohang pag-uban-uban kanamo. God bless us all og mag-amping ta sa ato ang tagsa-tagsa ka mga lakaw. Hangtod ugma, daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw sa Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. Hello